Matapos maabot ng dalawang pinakamalakas na karakter ang kanilang limit at hindi na sila makagamit ng kanilang mga domain expansion, pating na ang pagpapatuloy ng laban ni Gojo, Satoru at Ryomen Sukuna wherein ma-i-explain sa atin ng much deeper ang tungkol sa pag-ikot ng will ni Mahoraga at ang paggamit naman ni Gojo ng parabang Shadow Clone Jutsu ni Naruto. It is the updated weeb at kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews ay siguraduhin mo nang naka-like, naka-subscribe at na-ring mo na ang bell button. Ngayon kung hindi mo pa napapanood ang previous chapter, siguraduhin mo nang napanood mo yun para makapag-catch up ka sa kwento ng chapter na to. Sa pagsisimula ng chapter at sa pinakaunang panel ay naitanong ni Kusakabe kung sino na daw ba sa mga allied sorcerers ang tinamaan na ng suntok ni Gojo Satoru, na sinagot naman ni Yuta at ni Hakari na tinamaan na sila. Kaya tinanong naman sila ni Kirara kung gaano daw kalakas at kung gaano daw kasakit ang suntok ni Gojo, na sinagot naman ang dalawa ng para bang nahihiya sila dahil napasok daw sila nang tamaan sila ng suntok ni Gojo. As you can see sa mga previous chapters, palaging ginagawa ni Gojo ang kanyang technique wherein hinihigit niya itong si Sukuna at sa kanya to sinusuntok ng napaka-normal lang, pero makita natin na merong significant na damage na naididil yun sa mukha ni Sukuna. Kaya in this chapter ay na-explain na ni Kusakabe kung paano yung nagwo-work. Sinabi niya sa pamamagitan ng blue at ng lapse ng kanyang infinity at limitless ay nagagawa niyang maipul ang mga bagay-bagay papalapit sa kanya, tulad na lang ng ginagawa niyang paghigit kay Sukuna, and therefore habang papalapit si Sukuna ay sinasabayan niyo ng paggamit ng reinforcement ng cursed energy sa kanyang kamao. Kaya naman although napakasimpleng suntok lang nun, it's as if napakatinding, napakatigas na bagay ang humahampas sa'yo. At kung papansinin natin ang reaksyon ni Yuta at ni Hakari, talagang ayaw na nilang maalala pa ang feeling ng tamaan ng suntok ni Gojo. Kahit nasabihin natin ang dalawang ito ay ang isa sa mga pinakamalakas na mga karakter sa buong series, dito lamang napapatunayan na talagang napakatindi ng suntok ni Gojo, kaya kahit simple yun, talagang naging effective yun kahit sa King of Curses. Dahil dito naisingit din ni Yuji ang kanyang experience way back nang nakakasama niya pa si Nanami, habang sinasabi ni Nanami kay Yuji na kung gusto daw niyang mag-aspire bilang isang napakalakas na sorcerer or isang jujutsu sorcerer, huwag niyang ikumpara ang kanyang sarili kay Gojo Satoru dahil imposible daw yun. Talagang pinapakita at nililinaw lang dito na napakalaki ng gap sa gitna ng isang normal at average na sorcerer at sa the strongest or ang honored one. Nanami even further added up habang sinasabing I can't keep up with his shit, as if talagang napipiko na itong si Nanami kay Gojo, pero wala siyang magagawa dahil alam naman niyang hindi niya kaya si Gojo. And then early pages, makakita agad tayo ng double spread page wherein talagang binabalagbag ni Gojo Satoru ang King of Curses. Hinihila at ibinabalibag talaga ni Gojo ang King of Curses kung saan-saan gamit ang kanyang laps na ang blue. May kita din natin dito ang genuine na emotion of excitement nitong si Gojo Satoru habang nakikipaglaban siya kay Sukuna, dahil kahit na nga hindi siya makagamit ng DE, kahit medyo pantay at napaka-risky ng laban, ito ang pinakaunang beses na ma-experience niya na mag-go all out against one enemy. Matapos niyang itapon si Sukuna sa isang lugar, ginamit naman niya ang mga naipong mga debris para mag-create ng parabang isang Shinra Tensei na ginagawa ni Pain sa anime na Naruto. Inipon niya ang lahat ng mga boulder at mga debris na yun para mag-create ng parabang isang rock ball, at tinangka niya sanang bigyan ng isang napaka-solid na suntok si Sukuna habang nababalot siya ng mga napakaraming debris na ito. However, nagawang makatakas ni Sukuna, subalit sa pagtakas ni Sukuna ay tinangka na namang sipain ni Gojo itong si Sukuna. However, nadodge na naman yun ni Sukuna. Now honestly, in this panel, hindi ko talaga alam kung ano ang bilog na itim na bagay na ito. Ang pinakaunang naisip ko pag nakita ko ito ay maaring ito ay ang barrier ng domain expansion ni Gojo Satoru na hindi naman na posible ngayon dahil hindi na nga siya pwedeng maglatag pa ng Unlimited Void. So it should be another thing at yun ay ang Perfect Sphere. Pero hindi pa nababanggit sa chapter leaks na ito ang tungkol sa bagay na yun at ang tungkol sa technique na ni Yorozu, kaya let's not assume things. Although nagawang iwasan ni Sukuna ang head kick na ginawa ni Gojo Satoru, inatake na naman siya ng isang follow-up ni Gojo gamit ang isang napakatinding axe kick. Habang pinaplano ni Gojo na durugin ang ulo nitong si Sukuna, pero naiwasan na naman yun ni Sukuna gamit naman ang isang front flip, at sa pamamagitan ng front flip ay nakaipon siya ng momentum para mag-launch ng isang axe kick din towards Gojo Satoru naman para mag-act as a counter-attack. Subalit bago pa man lamang makapag-hit or makapag-land ng contact ang sipang ginagawa nitong si Sukuna kay Gojo, nakakita tayo ng napakaraming after images ni Gojo. It's as if ito ay ang Kage Bunshin or ang Shadow Clone Jutsu ni Naruto. Kung papansinin natin mula sa unang panels or sa unang pages, para bang may resemblance ang ginagawang mga pangyayaring ito sa laban ni Gojo at ni Sukuna sa mga pangyayari or mga technique or jutsu na nakikita natin sa Naruto. Now this is where the things gets heated. Nagsimula ng umatake ang lahat ng clones na ito papunta kay Sukuna. Subalit si Sukuna napaka-calm, hindi man lamang siya kinabahan. And surprisingly, nahanap nitong si Sukuna kung alin ang tunay na Gojo Satoru, and it seems after images lang talagang nakita nating napakaraming clones nitong si Gojo na talagang naggalaw lang in a very unusual and extremely fast
fast-paced movement itong si Gojo Satoru to the point na nakaya niyang gumawa ng mga after images. Pero nakita naman natin na napakabilis din ng perception nitong si Sukuna, nagawa niyang mahanap kung alin ang tunay na Gojo at napigilan niya ang suntok nito. Dito ay para bang nagulat itong si Gojo dahil hindi niya akalain na magkagawang mahanap ni Sukuna ang tunay niyang katauhan. Then as a counter-attack, sinuntok naman ngayon itong si Sukuna, itong si Gojo na nagpatalsik at nagpalipad naman kay Gojo ng napakalayo. Subalit nagawa ni Gojo makahawak sa isa sa mga traffic lights at umakyat siya at umupo sa ibabaw nito. And then habang naglalakad papalapit itong si Sukuna papunta dito sa kinatatayuan ni Gojo Satoru. Scary thing here is that nagsimula nang umikot ang wheel ni Mahoraga, meaning nagsisimula na or nag-initiate na ang pag-adapt nito sa curse technique ni Gojo. Dito na nagsimulang magkaroon ng hint at kung ano-ano pang mga bagay sa utak nitong si Gojo. Napansin niya na sa tuwing gumagamit ng domain amplification itong si Sukuna ay umiitim ang wheel ni Mahoraga na nasa uluhan lamang niya. It only means one thing, kapag umiitim ang wheel ni Mahoraga na di-disable ito at hindi ito gumagana, therefore hindi ito makakapag-adapt sa kanyang curse technique. Ibig sabihin kapag gumamit ng domain amplification si Sukuna para i-counter si Gojo, hindi naman niya makukuha ang advantage ng pag-adapt sa curse technique ni Gojo. Ngayon alam ko nagtataka kayo kung paano nakakagamit ng domain amplification si Sukuna kahit na nabanggit sa previous chapter na pareho na silang hindi makakagamit ng domain expansion. Ang pinaka-explanation lamang dyan is that ang tanging parte ng utak ni Sukuna na damage ay ang parte ng kanyang utak wherein naka-engrave ang tungkol sa domain expansion. However, ang parte ng utak niya na kung saan ay naka-encrypt or engrave din ang tungkol sa domain amplification ay hindi naman na-harm. Tapos yun ay nagkaroon na ng stylish na parte ng mga panels. Makikita natin na pag turn ng traffic lights into green light na nangangahulugan ng go ay nagsimula na ulit ang bakbakan sa gitna ni Gojo at nitong si Sukuna. Gumalaw si Gojo ng napaka-swiftly habang nilalampasan itong si Sukuna at matapos yon ay ginamit na naman niya ang kanyang blue para i-attract ang traffic light na kanyang iniwanan. Tinatangka niya sanang patamaan si Sukuna ng traffic light na ito, subalit napansin yun ni Sukuna at hinawakan ito ni Sukuna para itapon naman papunta dito kay Gojo. Patuloy ang pangyayaring ito sa gitna ng dalawa hanggang dumating sa point wherein nagkaroon sila ng parang casual talk na naman dahil alam naman nilang pareho silang nasa limit. Nagkaroon sila ng explanation sa mga bagay-bagay. Hinulaan itong si Gojo kung gaano kadami or gaano katagal na ilang spin pa ang kakailanganin para completely makapag-adapt ang wheel ni Mahoraga sa kanyang curse technique. Na sinagot naman honestly nitong si Sukuna habang sinasabing kailangang umikot ng kanyang wheel 4 times. Meaning matapos itong umikot ng isang beses kanina, kailangan pa nitong umikot ng 3 more times para completely makapag-adapt ito sa curse technique ni Gojo Satoru. Ngayon kung iisipin natin, hindi na kailangang magsinungaling dito ni Sukuna dahil mapapansin din yun ni Gojo lalo pat nasa kanyang 6 eyes. And to make it more clear, mas magiging advantageous pa yun para kay Sukuna dahil nga nalaman naman natin sa previous chapters at maging sa animated na parte na ng kwento na kapag in-expose mo ang tungkol sa yung curse technique, ma-amplify at mas lalakas lamang epekto nun. Tapos i-expose nitong si Sukuna ang tungkol sa wheel ni Mahoraga. Binantaan niya na ngayon si Gojo habang sinasabing yun daw ang magsisilbing countdown para burahin ang ngiti na nasa mukha ni Gojo Satoru na para bang nagsisilbi lamang yung banta na pagkatapos umikot ng wheel ng 3 times, completely makakapag-adapt nga si Mahoraga at wala nang magagawa si Gojo laban sa kanya. Instead, nakabahan, matakot at makaramdam ng fear laban dito kay Sukuna. Tinawhanan lamang ni Gojo si Sukuna habang makita natin na sa sobrang pangiinis ni Gojo ay halos lumabas pa ang lahat ng ngipin nito sa kanyang pagngiti. And for the very last page, we get to see na napaka-confident na naman ni Gojo, napaka-devilish ng kanyang ngiti dito. Habang dinedeclare na naman niya kay Sukuna na within those 3 spins ng kanyang wheel ay papatayin niya itong si Sukuna. Dahil sa napakaseryosong sagot na ito ni Gojo, mas lalo lamang na-excite si Sukuna na para bang mas lalo lamang umiinit ang laban. Nang dahil sa narinig ito ng allied sorcerers, biglang napareaksihan na pwedeng nakakalimutan na daw ni Gojo ang tungkol sa katawan nitong si Megumi. Ay common sense lang namang isipin na kung balak patay ni Gojo itong si Sukuna, syempre madadamay ang katawan ni Megumi dahil siya nga ang vessel. And for the very last panel, nagsingit naman dito si Kashimo Hajime habang sinasabing okay lang daw kahit makalimutan na ni Gojo ang tungkol sa katawan ni Megumi. Dahil maaring nakikita ni Kashimo Hajime ang kanyang sarili nang mangyari nga ang laban sa kanilang gitna nitong si Hakari Kinji. Wherein, matapos nga niyang ma-realize na nasa immortality state itong si Hakari, which has a time limit lang naman na pwede niyang takbuhan, inisip at mas pinili niyang patayin si Hakari sa loob ng kanyang immortality state. Wherein, sinabi niya pa nga, ang pagtakbo ay para sa mga talunan. Kaya sa loob ng ilang minutong immortal itong si Hakari ay papatay niya ito. Makita natin ang resemblance at ang parallelism sa gitna ng laban ni Hakari Kinji at sa napakatindi at napakahaba ng labang ito ni Gojo at ni Sukuna, which makes it all the more hyped up na ngayon.
But that is all para sa ating chapter 231 ng Jujutsu Kaisen spoilers. Be sure to leave a like, subscribe at i-ring mo na din ang bell button. It is the updated Weeb and I'll see you on the official chapter release ng Jujutsu Kaisen chapter 231.